Noong kasagsagan ng pandemya, isang pangalan ang naging matunog sa social media. Ako po, wala po akong ginawa hindi maganda. Puro tulungan lang ako sa ating mga mamayan. Isa lang po ang tinitignan ko ito na talagang may minamahal mo sa mayaman challenge ko at talagang gusto po ako pakasakit. Dahil sa pamimigay niya ng bigas sa mga apektado na lockdown. Pero bago tayo magsimula, pasubscribe na rin dito sa ating YouTube channel, King St. John TV. Baka kasi makalimutan yun. Ang lalaking ito ay nagpakilala sa pangalang Francis Leo Marcos o FLM. Pero sa likod ng kanyang mga charity works ay nadawit pa rin siya sa kaliwat kanang chismis at aligasyon na nagtulak sa kanya upang makulong. Kumusta na nga ba si FLM? Naghihimas pa rin ba siya ng rehas hanggang ngayon? In case na nakalimutan na ninyo mga tropa, si Francis Leo Marcos o FLM ay nagtrending noong 2020 dahil sa pamimigay niya ng bigas sa mga kapuspalad noong pandemya. Pinauso niya rin ang Mayaman Challenge kung saan hinamin niya ang mga mayayaman sa kanilang subdivision na mag-donate sa mga nangangailangan. Ang kanyang kabutihang loob ay umani ng halo-halo reaksyon mula sa mga netizens. Pero merong mga napabilib sa kanyang kabutihang loob na ipinakita niya sa gitna ng kalamidad at mayroon din namang mga tinuliksa ang kanyang intensyon sa likod ng kanyang mga charity works. At mas tumindi pa ang pag-iisip ng mga tao nang idiniklara niya nang pinakilala niya ang kanyang sarili bilang anak ni Dr. Pacifico Marcos. Ang tatay ko po ay si P. Marcos. Si Paking. Pacifico. Edralin Marcos. Bakit nakawag kami? Parehas kami Ilocano. Yan ay nakababatang kapatid ng dating presidenteng Ferdinand Marcos. Sinasabi niya rin na siya ang tagapangasiwa ng kayamanan ng mga Marcos. At sa kanya di umano, lumalapit sila dating First Lady Imelda Marcos at kasalukuyang presidenteng Bongbong Marcos kapag sila ay nangangailangan ng pera. Ang mga aligasyon na ito o ang mga kwento na ito ay matinding itinanggi ng mga pamilya Marcos at mas umasim ang pangalan ni Francis Leo Marcos noong kumalat ang tunay niyang katauhan. Ang personalidad na kilala sa pangalan na Francis Leo Marcos ay nabuking matapos na madiskubre na ang totoo pala niyang pangalan ay Norman Mangusin. Patong-patong na reklamo ang binato sa kanya. Noong 2020 ay inaresto siya dahil sa paglabag sa optometric matapos mamigay ng mga libreng prescription glasses noong 2018 dahil wala siyang paintulot sa mga doktor. At bukod pa dito, meron pa siyang warrant of arrest dahil sa paglabag sa RA 9262 o Violence Against Women sa kasong Qualified Human Trafficking. Pinaimbestigahan ng mga NBI ang totoo niyang pagkatao at napag-alaman na mayroon siyang iba't ibang papeles kung saan gamit niya ang parehong pangalang Norman Mangusin at Francis Leo Marcos. Ayon naman kay FLM, aminado siya na Norman Mangusin ang ginagamit niyang pangalan dati. Pero nagbago iyon noong siya ay naging 17 taong gulang kung saan sinasabi sa kanya ng kanyang ina na konektado nga siya sa pamilya Marcos. Sa likod nito, tuluyan pa rin nakulong ang sikat na social media personality. Pero matapos ang mga lumitaw na videos niya online, pinaniniwalaan ng mga citizens na nakalaya na si FLM. Pero totoo nga ba ito? Maraming mga kumakalat na video sa social media, partikular sa Facebook at YouTube, na nagsasaad sa posibilidad na paglaya ng tinaguriang Good of sa Valentine. Noong December 21 ay may pinost na isang YouTube video kung saan dinalaw di umano ni FLM ang kanyang mga anak. Makikita ang pagpasok niya sa isang napakagarbong bahay at yakap niya ang kanyang mga anak at mas tumindi pa ang pag-iisip sa kanya. Pagsapit nung disperas ng Pasko habang nagnonood si Bena lahat ay may pinasabog si FLM matapos lungsad ang live stream sa parehong YouTube channel na may pangalang FLM Comeback. Sa live stream ay ipinahayag ni FLM na hindi muna niya sasabihin ang kanyang location dahil labag ito sa bili ng kanyang security team. Pero dahil di umano sa kagustuhan niyang makamusta ang kanyang mga supporters ay nilabag niya ang bili ng kanyang mga guards. Pinasalamatan ni Francis Leo Marcos ang mga taong sumuporta sa kanya bago at matapos niya makulong.
Mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Hindi ko po kayo bibiguin. Magandang balita po, pumayag na po ang mga kapartner ko na ibigay nila yung share ko sa aking Design-Phonic, a newly organized company, corporation, under the Philippines. At yun po ay ibibigay. Baliktanaw din siya sa mga panahong nasa piitan siya at kung paano nahati ang opinyon sa kanya ng mga tao dahil sa patong-patong na reklamong ibinato sa kanyang pangalan. Base sa background ng video, makikitang hindi na nakakulong ang tao na ito. Sa gitna ng livestream ay ipinahayag niya ang kanyang balak na maglunsad ng mga humanitarian programs. Ngunit hindi pa malinaw kung anong klaseng pagtulong na naman ang gagawin niya sa mga pagkakataong ito. Matapos ng ilang taon ay mukhang natapos na rin ni FLM paghihimas ng rehas. Pero sa likod ng mga natamong kalayaan ay hindi pa rin sigurado kung malilinis niya ng tuluyan ang kanyang pangalan, lalo na sa mga negatibong issue na nadikit sa kanyang katauhan. Ano-ano nga ba ang magiging solusyon o magiging hakbang ni Francis Leo Marcos o Norman Mangusin? O paano nga ba niya mapapaamo ang tingin sa kanya ng mga tao? Matapos ng ilang taon, ano nga ba ang mga susunod na hakbang ni Francis Leo Marcos o Norman Mangusin? Pagsapit ng mga taon ay ating masasaksiyan ang kanyang bagong diskarte at plano para sa mga mamamayan. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Hindi ko po kayo bibiguin. Magandang balita po, pumayag na po ang mga kapartner ko na ibigay nila yung share ko sa aking Design-Phonic, a newly organized company, corporation, under the Philippines. At yun po ay ibibigay. Para sa inyo mga tropa, naniniwala ba kayong nakalaya na si Francis Leo Marcos o hindi pa? I-komento nyo naman dyan ang mga sagot sa ating comment section. At kung nag-enjoy kayo dyan sa video na yan, ishare nyo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutan panoorin yung mga video na susunod kong i-upload para lalo pa maubos ang oras mo.